Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang Recording in progress. puri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, O Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi. Luwalhatiin mo, luwalhatiin ang pangalan. Oh, beautiful. Yes, Lord, hangad namin na manatili sa presensya mo ang luwalhatiin ang iyong pangalan. Beautiful song. Ganda po ng awit na yon. Maging maganda yan. Kung magkaroon pa tayong pagkakataon,
maawit natin at mapag-aralan at makabisado natin talaga yung lyrics. Beautiful, beautiful lyrics. Thank you sa inyong lahat. Magandang gabi. Thank you for those na kasama na natin ngayon, and hopefully those who will join us will be able to connect na walang problema. Okay, let's go into our discussion. So tingnan lang natin ang ano natin. Share natin ang screen. Okay, so itutuloy natin ngayon ang ating series of discussion sa Book of James. So ito na po ay panglabindalawang installments. 12 part 12. Nakita natin talaga, hinihimay natin ang aklat ng James. Ngayon po ay nasa chapter 4 tayo. Talagang marami tayong makukuhang katuruan. So hopefully this will bless everyone na kasama natin ngayon. At marami sa mga nandito ngayon ay tagal nating hindi nakasama. So we're glad, we're blessed na kasama natin sila ngayon. Okay, Book of James part 12, Praying the Wrong Way. Ang Kristiyano kasi, ang panalangin ay talagang inaasahan. Ang Kristiyano ay isa yon sa kanyang weapon, sa kanyang mga sandata na para gamitin, para harapin ang pagsubok, lalong-lalo na sa kaaway at sa mga problema, sa mga difficulties, tests ng buhay. So we need to pray. No Christian is not praying. Because someone na born again, truly na may relasyon sa Diyos, may relasyon kay Jesus Christ, ay nananalangin. But ang problema, kahit na mga Kristiyano, they sometimes pray the wrong way, sa maling paraan, sa mayroong maling motibo. So pag-aralan natin yan ngayong gabi, dahil ang mga bagay na gusto natin makamtan sa buhay natin ay hindi dumarating, unang-una dahil hindi tayo nananalangin. Pagkatapos nananalangin naman tayo, hindi naman tama ang motibo natin. So tingnan natin ang sinasabi ni James sa pag-aalitan, pag-aaway at mga problema sa loob ng simbahan. So ang Book of James po ay sinulat sa mga Kristiyano na. Sa mga Kristiyano doon sa bayan kung nasaan si James. So bagamat ito ay katuruan doon sa mga Kristiyano na, mga believers na, ngayon ito po ay nasasakop ang lahat ng sitwasyon ng buhay. So makikita natin, magugulat tayo na kahit pala ang kinakausap, tinuturuan, pinapangaralan ay mga Kristiyano na, ang daming problema pa rin. So there are problems, situations sa church or among Christians that existed at the time. At makikita natin, if we analyze, it is still existing amongst us. Kaya basahin natin ang James chapter 4. Yan po ang ating main verse. So 3 verses lang pag-aralan natin ngayong gabi at there are other supporting verses. So basahin natin. I hope makikita nyo malinaw sa inyong mga gadgets, telepono ang ating scripture. Ang sabi, what is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires that war within you? You want what you don't have, so you quarrel and fight to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it. So you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. And even if you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. So itong 3 verses na tatalakayin natin ngayong gabi ay sinabit sa mga Kristiyano na, mga anak na ng Diyos. Pero makikita nyo, sa loob ng church, so among Christians, ang sinabi dito ay in-address ni James that they are quarrels and fights. Tapos merong mga evil desires. Merong jealousy.
So merong mga nag-aaway talaga at nagkakaroon ng bangayan. Ang gusto nila ay makuha ang meron ng iba. So there is covetousness. There is desire na kunin kung ano ang meron ang kapwa. Okay? And also, makikita natin dito, kung mapapansin nyo, marami sa kanila ang nakikipag-away at hinihingi at kinukuha ang gusto nilang makuha na hindi naman dinadaan sa panalangin. Ang sabi, you don't have what you want because you don't ask God. So may mga Christians na they lack prayerfulness o prayerlessness ang pinapamuhay nila. Okay? Pagkatapos, meron namang mga nananalangin sa kanila even when you ask. Kasi nga, when you ask God, it's a form of prayer. You're asking something, you're petitioning something, you are praying to God. Sabi, when you ask, you don't get it because the motives were all wrong. And among the Christians, kaya sila naghahanap, may hinihinging bagay ay para sa kanilang pleasure, o para sa kanilang kasayahan, o sa kanilang ikalulugod. So nakikita niyo, nakakagulat, no? 3 verses, pero ito ay dinescribe ang nangyayari sa church. Quarrels and fights, evil desires, merong jealousy, merong talagang magkakagalit at nagbabangayan, fighting and waging war, merong hindi inananalangin, ginagawa na lang ang kanyang sariling kakayahan para makuha ang mga bagay na gusto niyang makamtan. At tapos, meron sa kanilang mga nanalangin naman, pero yung mga panalangin nila ay mali, hindi kalugod-lugod sa Diyos. They pray with the wrong motives. At nananalangin nga sila, pero ang gusto nila, ang ibigay at pagkaloob ng Diyos ang mga bagay na ikaliligaya nila for their own pleasure or selfish reason. So himayin natin ito na nakakalungkot na nangyayari among Christians at alamin natin ang lesson na ituturo sa atin ng Panginoon. Okay. Isa-isahin natin. So tatagalogin naman natin ito para maganda English at Tagalog. Okay? Inahin natin ang verse 1. Ang sabi niya, what is causing quarrels and fights among you? Okay? Don't they come from evil desires at war within you? Na-experience nyo na ba na may isang taong nagtanong sa inyo tapos sinagot niya mismo ang kanyang tanong sa pamagitan ng another tanong? So, another question. Kasi dito ang ganda ng ginawa ni James para ma-challenge tayo talaga . Sabi niya, what is causing quarrels and fights among you? Tanong niya yon. Tapos, sinagot niya ang kanyang tanong ng another question. Kaya ang sagot niya, don't they come from evil desires at war within you? So ano makikita niyo po dito? Ang pag-aaway po, ang pag-aalitan ng mga Kristiyano, believers, ng mga tao, ay hindi nanggagaling sa labas. Ang sabi dito, they come from the evil desire from the evil desire from the evil desires within you. Ayun po, di ba? Sa loob, desires at war within you. So, hindi pala lahat ng mga pagsasalungat, pag-aaway, disagreement ay galing sa labas o impluwensya ng mga nangyayari sa labas. Ang kadalasan ay dahil sa kumukulo or tinatago o inaalagaan sa kaloob-looban natin. Evil desires at war within you. Yung mga desires natin daw ay marami sa loob natin. Ang sabi ni James, mga evil desires pa ang karamihan. Hindi yung mga desires to please God, to help others, to love others, to forgive others. Ang mga desires na inaalagaan ng mga Kristiyano mismo ay yung mga masasama. Hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kaya ang nangyayari po, tingnan niyo po, ang sabi dito, evil desires at war within you.
Sabihin, marami kang evil desires at tapos yung evil desires na yon ay kumukulo, sumasabog at nag-aaway-away sa loob mo. Ang ibig sabihin nun, yung lahat ng mga desire mo ay isa-isa kang tinetempt, iniintais, at nagpapaligsahan mismo yung mga desire sa loob mo kung ano ang uunahin mo. Tungkol ba sa pera, tungkol ba sa immoralidad, tungkol ba sa gusto mong maging tanya, gusto mong maging popular, or mga worldly pleasure. Kasi yun, nagsasabay-sabay dahil according to James, sa loob mo, kaya nga desires. Ibig sabihin, marami. Karaniwan na ang isang taong maraming may inaalagaang masama sa kanyang puso ay hindi lamang isa. Kaya nga evil desire na sila mismo ang nagpapaligsahan kung ano ang iyong bibigyan ng preference, attention, o una mong uunahin. Kaya ang nangyayari, talagang sumasabog yun at lumalabas sa'yo. Di ba? Sabi, don't they come from evil desires at war within you. Kaya ang dalawang taong merong parehong evil desires na parehong maraming inalaga ang mali sa kanilang loob, pagka nagkabanggaan, napaka-ikli ng kanilang ano ba sa Tagalog yun? Ng kanilang pasensya at madaling sumabog at madaling mag-away. Kasi nga pareho nang mainit eh. Parehong may kaya kailangan talaga natin ng Holy Spirit and let the Holy Spirit fill us with His fruit. Kailangan yun ang nasa loob natin kasi nga lalabas at lalabas yan. Tingnan mo natin sa tingnan po natin sa Tagalog itong sinasabi ni James. Ano ba ang pinagmumulan ng pag-aaway at alitan ninyo? Tanong. First question, hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa loob ninyo? So, English at Tagalog, parehong sinasabi yung mga evil desires sa loob natin ay naglalaban-laban. Talaga nagpapaligsahan ang mga tukso, ang mga masasamang adhikain sa loob natin, at talagang gusto nila na lahat sila ay bigyan mo ng pansin, gawin mo, isakatuparan mo. Kaya ang nangyayari, ang mga taong merong desire, kasi desire ito, ibig sabihin, hindi pa nakakamtan o gustong gawin, gustong makuha. Okay, so yung mga evil desires na yon ay nag-uusbong ngayon at pinupuno ng pagnanasa ang isang tao na makamtan ang mga bagay na yon. Kaya talaga madilim ang nangyayari sa isang tao na punong-puno ng mga desires na inaalagaan na hindi dapat. Ang dapat, kung ang Kristiyano ay nakakaramdam ng mga ganyan, ay ikumpisal kagad, i-renounce sa mga masasamang bagay na yon, alisin sa isipan nila, alisin sa puso nila, alisin sa kaloob-looban nila. Okay? So, mas matindi ito nung pagka lumipat tayo doon sa verse 2. So, kaya nag-aaway-away ay hindi dahil sa labas, kundi galing sa loob. Pag masama ang nasa loob ng isang tao, madaling mag-apoy, madaling uminit, madaling makipagbasag ulo. This is so sad, this is happening at the church. James addressed this wonderfully. Kaya makikita natin ngayong gabi. Ngayon, pag lumipat tayo sa verse 2, itinuloy niya ngayon ang kanyang ini-explain. Bakit nag-aaway-away ang mga tao? Ang sabi, kasi gusto nila ang wala sila, wala sa kanila. Ayun ang malaking problema. They want what they don't have. Sabi, kaya nagkakaroon ng problema, division, pag-aalitan, disunity sa church is kung ang mga Kristiyano ay they want what they don't have. Yun naman talaga ang umiiral kasi sa atin, di ba? Binigyan tayo ng Diyos na napakarami na dapat kontento na tayo kung ano man ang binigay sa atin ng Diyos. Ministry, relationship, love, friends, career,
Those are the things na binibless tayo ng Panginoon. Even if not all of them ay perfect, not all of them ay talagang napakaganda na sa umpisa, pero we need to be contented. Ang nangyayari po kasi sa atin, binigyan na tayo ng Diyos, hindi pa tayo nakokontento at hinahanap pa natin ang meron ang iba. Ang sabi, you want what you don't have. Okay? Isa pong very dangerous na example na bibigay ko ay halimbawa po ang mag-asawa. Ang mag-asawa kung hinahanap niya sa kanyang asawa, pagpalagay na natin yung asawa niya ay hindi naman gifted sa pakikinig. Ang ibig sabihin, mahal niya ang asawa niya, faithful siya sa asawa niya, but hindi siya masyadong gifted sa listening. Hindi siya magaling makinig, hindi siya napapakali kagad kung halimbawa may sinasabi ang babae or lalaki, they don't have much communication. Although they're faithful to one another, they love one another. Ang tendency po kasi ngayon, kasi sabi dito, you want what you don't have. Ang mangyayari po kung ano ang wala doon sa esposo mo, there is a tendency, there's a danger na hahanapin mo ngayon sa iba. It could be your workmates, it could be your friend, it could be your churchmate. Okay? What would happen sa example ko kung ang esposo mo ay hindi nakikinig sa iyo, hindi ka binibigyan ng oras para i-share mo ang iyong burdens, ang iyong accomplishment, ang ginawa mo sa maghapon, ang nagawa mo sa trabaho? What will happen is pwede kang kasing matukso ngayon doon sa ibang tao na meron namang magaling namang makinig, may binibigyan ka ng atensyon. So ang nangyayari ngayon, you tend to look for something that you don't have in your spouse from another person. Kaya ang nangyayari ngayon, nagkakaroon ng quarrel. So nakukumpara mo ang iyong esposo. Pag hindi siya nakikinig, lalong na-highlight ang kanyang kakulangan. And ganun din po sa natin, sa ating pong mga Kristiyano. Kasi we look for others. We tend to look for someone else's ministry. Bakit mas malaki ang ministry niya? O bakit mas marami siyang atensyon na nakukuha? Bakit mas marami siyang kaibigan within the church? Bakit ako kakonti lang? You tend to compare yourselves to another brother or sisters. Kaya nga sabi, you want what you don't have. Pagka yan ang nangyari sa atin, gusto natin makuha, gusto natin meron tayo na wala. Nagkakaroon ngayon ng, quarrel and fight to get it. Kaya ang nangyayari, gumagawa ka ngayon ng paraan, natutokso ka ngayon na kung ano meron si kapatid, kung ano meron si ate, si kuya, ay gusto mong kunin. Ngayon, pag hindi mo nakuha kagad, nakakagalit mo, nakakaaway mo. Kung sino man yung taong humadlang o naging hadlang, obstacle para makuha mo ang isang bagay, you treat that person as an enemy. And again, so papasok na naman ang quarrel and fight. Okay, be it your spouse, your family, your children, your parents, pagka hinarangan ka para makuha ang iyong magampanan mo ang iyong evil desires, ang nangyayari, aawayin mo sila. And this is what is common even among believers. Ano pa ang nakakalungkot na nangyayari? There are jealousy. You are jealous of what others have. Yon. So, wala ka, nakita mo dun sa kapwa mo, kapatiran mo, ang mangyayari, you become jealous. Gusto mo naiinggit ka kung ano ang meron siya. Ano ang kahahantungan? According to James, quarrel and fight. This is true not only in churches. It's any setting po sa bahay, sa pamilya, among friends, at work, at school. Ang nangyayari, ang sabi ni James, wala ka, hinahanap mo, ang wala ka, tapos pag nakita mo yung hinahanap mo ay nandoon sa kapwa mo, nagsiselos ka ngayon o naiinggit ka. Tapos, hindi mo makuha. Ang sabi dito, you can't get it.
gumawa ka ng paraan para makuha yon. So, ang nangyari, hindi mo makuha ang iyong kinaiinggitan. Wala sa'yo. Ang mangyayari, you quarrel and fight to take it away from them. Di ba? Nakakatakot, no? Makikipag-away ka ngayon para yung wala sa'yo na kinaiinggitan mo ay makuha mo. It could be relationship, could be love, could be friends, it could be ministry. Gusto mo makuha yon. Ang sabi ni James, you don't have it. You become jealous. You want it to take away from them. Eh talagang mag-aaway-away, di ba? Pagka ganito ang umiiral, be it in a secular or mas nakakalungkot yung nga pong church setting. Okay? Ngayon, bakit naman hindi mo nakakamtam, hindi mo nakukuha ang mga desires ng iyong puso o iyong mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo, sa ministry mo, sa relationship mo, sa iyong marriage, sa iyong career, sa iyong friendship. Ang sabi dito is, inexplain din ni James yun eh. Ang sabi niya, you don't have what you want because you don't ask God for it. Ano ang sabihin? Imbis na makipag-away ka, mainggit ka, ang dapat mong gawin ay magdasal ka. Ang sabi, you don't have what you want because you don't ask God for it. Wala ka eh. Yung hinahanap mo, wala sa'yo, hindi dumarating sa'yo kasi hindi ka nagpe-pray. So it's prayerlessness ang iiral sa'yo. Hindi mo nga makukuha ang iyong gustong makuha. So what is this telling us? What is James telling you and me? That we should pray for every situation, every desire, every need, every want. Pagdasal natin yun. Lalo na po yung mga want. Those things that we want may not be the things that we need. Okay? So kaya nga, sabi natin kanina, kailangan sa isang Kristiyano ay nagdadasal din. Kaya ipiniresent ni James, sabi nga nitong verse 2, kaya merong problema even among Christians because they don't pray. They probably pray so quickly, they devote only a small percentage of their day or their time for prayers. Kaya ang nangyayari, pagka-disappointed ka sa iyong buhay, sa mga bagay na hindi mo makamtan, nakikipag-away ka na lang. Sinasabi ni James, wag. Kaya hindi mo nakukuha kasi you don't pray. Okay? So, tignan natin po sa Tagalog ito. Namnamin natin sa Tagalog. May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan. Okay? Tama. Hindi natin makamtan. Because someone else's have it. Lalong-lalo na po ito in relationship or love. Meron ka ng esposo, meron ka ng asawa, but nahulog ka pa o nagkaroon ka pa ng desire doon sa ibang relationship na hindi mo dapat pasukan, hindi ka dapat mahulog, hindi ka dapat ma-attract. Kaya ang nangyari dito, sabi nga, kaya handa kang pumatay dahil dito. Yan po, at sabi ni kaya handa kayong pumatay dahil dito. Kasi para malamang makuha mo yung gusto mong makuha. Yun man ay tao, property, relationship, and even ministry. Maaaring hindi physical na patayan ang nangyayari sa church. Pero anong description ni Jesus Christ about hate, hatred, about anger? Sabi niya, kung inalagaan mo ang anger sa iyong puso at talagang matinding-matindi ito, ang katumbas noon ay you commit murder in your heart when you harbor bitterness against a brother or a sister. So talagang parang pinatay mo na rin siya. Kaya totoo itong sinasabi ni James. Kaya handa kang pumatay, handa kang to harbor bitterness and hatred against someone simply because that person has that very thing or things
na gusto mo. Okay? May gusto kayong makuha, ang sabi dito. At kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. How sad this situation. And again, I'm saying this not only at church settings, it could be in your family, in your circle of friends, even at work or at school. Pero nga, James is speaking to Christians. So these things are happening, nagpapatayan in the form of hatred and bitterness. That probably they're not doing it literally, but they're still committing murder and hatred in their hearts according to the teachings of Jesus Christ. Bakit nangyayari yon? Sabi, para makuha mo lamang ang isang bagay na wala sa iyo. Up to the point na makipag-away ka. Okay? In-explain din sa Tagalog, kamukha nung nabasa natin sa Ingles, hindi niyo makamtan ang mga ninanais niyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. You're not asking God. So again, this is telling you and me, in everything, ipagdasal natin. Lalong-lalo na po yung mga wala sa atin. Wala tayo, kulang sa atin. Hindi pa natin nakakamtan, hindi pa dumarating. Pray for all those things. But if you keep desiring those things, ito ngayon ang mangyayari. It can become evil desires, tapos mag-uugat yun ng jealousy, tapos magdudulot yun ng away, ng mga alitan, hatred, and bitterness. Ang sabi ni James, ito naman ang solusyon eh. Bakit hindi mo muna hingin sa Diyos bago mo kamtan at naisin at pagnasaan sa kapwa natin o sa kapwa mo. Okay? Ngayon, so na-establish natin, hindi nagdadasal doon sa mga gusto nyo makuha. Ngayon, ang sabi dito, sa verse 3 naman, so nagdadasal nga siya, and even when you ask, you don't get it. Yon. So may mga prayers tayo na hindi talaga ipagkakaloob ng Diyos. So no Christian should expect every prayers would be answered according to their liking. Kung anong gusto nilang mangyari, kung anong gusto nilang panalangin, at according to their time frame. Kasi minsan kasi kahit believers na tayo, Christians, nabasa na natin sa scripture, the way we pray is we want God, we're twisting God's arms to give us what we want. At ibigay sa atin right then and there. Okay? You don't get it because we have the wrong motives. Ito, your motives are all wrong. Example, if I pray for job, it's not wrong to have job kasi lahat tayo kailangan natin ng trabaho. But if my motives for me to get a job is so that I can buy all the pleasures in the world, or I can make myself happy, or so I can indulge in carnal pleasure, so that I can go to places, even places that I'm not supposed to go. So the motives are all wrong. I don't have a job and I'm praying for a job. According to James, kahit ipagdasal mo yon, kasi mali ang motibo mo, hindi ipagkakaloob. You don't get it. Ang sabi, you won't get it. You're not gonna get it. God will not grant it if your motives are all wrong. I want job, or I want money, I want pleasure, I want this and that, so I can become famous, so people can look up to me, so I can have all the attentions. I want to do this. I want bigger ministry, so I can be famous within the church. I want more friends, so that mas marami akong followers. I want more money, so that I can indulge myself in pleasure, even pleasures that are displeasing unto God. Okay? Kaya nga sabi dito, tama yung sinabi ni James, you only want what will give you pleasure. So if your prayer is selfish,
the motives are wrong and you only want to give you happiness, pleasure, then according to James, kung talagang uunawain natin, hihimayin mo tong verse 3, God will not grant it. Di ba alam natin ang Diyos? God is a holy God. God is so pure. He'll have nothing to do with evil. So why would you expect a holy God to answer your prayers that are full of wrong or sinful motives? He won't answer that. Hindi siya tutugon. And sabi nga sa scripture, He hates the prayers of sinners. He only listens to the prayers of righteous people, righteous children of His. Yan. So, unang problema, hindi nagdadasal. Pangalawa, nagdadasal nga, pero mali naman ang panalangin. Selfish prayers. According to this na nababasa nating gabi, you won't expect God to grant that. Ang mangyayari ngayon, nag-desire ka, naghangad ka, nainggit ka, and then nag-pray ka nga, hindi sinagot ang panalangin mo, what would that happen to you? Lalong titindi ang iyong desire na makuha yung bagay na yon. Up to the point na nakikipag-away ka na, nakikipagbangayan ka na, handa ka na makipagpatayan para makuha ang gusto mong makuha. Again, it could be pleasure, it could be relationship, it could be love, it could be carnal desires, property, wealth, fame, all those things. Akala natin hindi na magkaka-desire ang isang Kristiyano, pero pumapasok din yun eh. Kaya kailangan bantayan natin talaga ang ina-harbor natin sa puso natin, sa kaloob-looban natin. Okay? So, makikita natin dito, God does not answer every prayer, especially prayers that are full of selfish motives or wrong motives. Okay? So it's not wrong to pray for jobs, not wrong to pray for house or even cars or even yung mga magagandang bagay na nakakalugod. It's not wrong to pray for them. Kung gusto talaga tayong i-bless ng Panginoon, na ibibigay niya sa atin yon. Okay? So, again, let's be careful how we pray. Okay? Tingnan natin ang sinasabi nito sa Tagalog. Kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap, ang sabi, dahil humihingi kayo, sabi, hindi nyo matatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo. Then, so ganun din sa Tagalog. Mas malutong pa nga ang pagtinagalog. Humihingi kayo ng may masamang motibo. Masamang motibo mo ay para mapagbigyan ang sarili ninyong kasiyahan. It's for pleasure. Carnal pleasure. So, ano naman ang mga prayers na ipagkakaloob ng Diyos? Prayers that are according to His will and purposes. Prayers that will bring glory unto His name. Ipagkakaloob niya yon. Diba? So, if you're praying for things that will glorify God, it's likely, mas malamang na ipagkakaloob ng Diyos yun. Again, even good things, maski kasi dapat maintindihan natin mga Kristiyano din, na kahit maganda naman ang hinihingi mo, it's biblical ang hinihingi mo, sometimes in His wisdom, in God's wisdom and knowledge and omniscience, sometimes God will still not grant that. Like for example po, healing. Healing is something that God would want to grant to His children. Healing will bring glory unto God. Healing is something that will help us recover from situations so that we can continue doing things for God. But sometimes God will delay answer to healing. Or sometimes God will not grant the prayers for healing.
Because meron siyang reason. Remember Paul? Ay meron siyang sakit. 3 times he asked God for healings. Ang sagot lagi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. So merong dahilan ng Panginoon kung hindi pinagkaloob ang ating panalangin. Meron siyang higher purposes, meron siyang another plan, meron siyang better things para ibigay sa atin. Or, according nga sa binasa natin, sa James na ito ay ang mga panalangin na masamang motibo. Never expect God to answer that. Okay? So ngayon, kung i-conclude natin yung sinasabi ng verses 1 to 3, ang sabi ngayon, you do not have what you want. You do not have what you want because, dapat walang is, you do not have what you want, hindi mo daw makamtam ng gusto mo, bakit? Because you do not pray about it. Or, you have wrong motives. Diba? According to James, verses 1 to 3. Kung babasahin natin yon, kahit basahin mo, katasin mo ng katasin, yun ang sinasabi. Kaya hindi mo nakakamtan, nakukuha ang iyong mga bagay na gusto mo. Yan ay, paulitin natin, relationship, ministry, family, marriage, friendship, career, whatever, ay hindi mo pinagpe-pray yon. Or pinagpe-pray mo nga, you have wrong motives. Yon ang nakakatakot. So na-establish natin ngayon na ang mga nangyayari sa loob mo ay dinidikta ang iyong ginagawa sa labas. Di ba? Ang sabi, kaya nagkakaroon ng quarrels is because kung mali ang nasa loob mo. Don't they come from the evil desires at war within you? Sinasabi dito, di ba? Within you. Ngayon po, pag sinasabi ng Biblia na within you, it's addressing your hearts. Okay. Ganito naman po, pag sinasabi ng scripture, ang hearts. Pag kami na-mention po ang hearts natin, it's not addressing o hindi tinutuko yung organ na tumitibok sa looban natin, sa dibdib natin. Whenever the Bible mention about hearts, things in the hearts, things you store in your hearts, the desires in your hearts, ina-address po yung kaloob-looban natin. Our hearts can, the hearts can pertains to our desires, our emotions, our wishes, our logic, our reasoning. Lahat-lahat po ng inaalagaan natin sa loob natin yon. Kaya sinasabi heart. But it's not hindi po ina-address yung talagang pinaka-organ natin. So the Bible has so many directions and so many verses addressing our hearts. So nakita natin, may problema ang isang tao kung ang puso niya ay hindi tama. Di ba? Sabi dito, they come from the evil desires at war within you. Or, kung i-rephrase natin to, nagkakaroon ng away kung ang isang tao ay may evil desires in his heart, within you. So, ang tao po ay nadidiktahan ang gagawin ng kanyang kamay, sasabihin ng bibig, pupuntahan ng paa, at ibang parte ng katawan natin, ayon sa itinatago natin sa puso natin, or whatever we desire within us. Okay. Kaya nga marami kung tatanungin mo, bakit may away doon? Ano ba nangyayari sa paligid? Ano ba nangyayari sa upuan? Ano ba nangyayari sa maging sa pulpito? O ano ba nangyayari sa eskwelahan o sa opisina? Ang problema pala ay doon sa puso ng tao. Doon sa mga desires na inaalagaan natin sa ating puso na nagtutulak para tayo maghangad, magnasa. Pag hindi natin nakuha, ang ninanasa natin, hinahangad natin, nakikipag-away tayo. Okay? So tingnan natin ang dinidescribe ng Bible sa puso. Ano ba talaga yung puso? Ang sabi, ito nakakatakot yung description ni Jeremiah 17:9. Ang sabi, the heart is deceitful above all things. Ang bigat niya, na. The heart is deceitful above all things and beyond cure. So, ang puso daw natin ay
nadadaya tayo at lubos na masama. At walang makakapagbago niyan. Ang sabi dito, beyond cure. So, speaking to you and me, to all human beings, walang tao po na makakapagbago ng puso ng tao. Ang sabi dito, it's deceitful. Unang-una, nililinglang ka. Okay? Paano natin aanihin na ang puso, basahin muna natin sa Tagalog. Paano ang puso ay nandadaya? Sabi, ang puso ng tao ay mandaraya. Higit sa lahat. Okay? The heart is deceitful above all things at lubos na masama. Bigat. Ang puso ay mandaraya at lubos na masama. Sino makakaalam kung gaano kasama ito? Paano nagiging deceitful ang puso? Above all things. Kasi nga, kamukha na lang po ng mga evil desires na nasa natin, sa puso natin. Your heart, your desires, your everything within you is telling you, get that thing. Go and pursue that dream. Go and reach for that goal. Go and get it. Go and meet her. Go and meet him. Go and do it. Kaya po yung sinasabi ng mundong ito na napaka-dangerous, nadinig nyo na siguro ito, madalas sinasabi ito. Lalo na po dun sa mga umibig. Ang sabi po ay, follow your heart. Kung namnamin natin talagang analyze natin, it's a dangerous advice. Ang ibig niyang sabihin, kung sino magustuhan mo, kung kanino ka ma-in love, then follow your heart. Ibig sabihin, kung makipagrelasyon ka sa kanya, kahit siya ay kasal na, or he or she belongs to someone else, or kahit ikaw ay may kasal na, ikaw ay may asawa na, you no longer have to have that relationship. Pero ang sabi ng mundo, follow your hearts. But the Bible is saying, the heart is deceitful. So why would you follow the heart that is deceitful, that is beyond cure? Bakit mo susundin ang puso mo na sinasabi ng Biblia, mandaraya yan? Kasi nga, marami tayong itinatago sa loob natin na labag sa kautusan ng Panginoon, na hindi ayon sa sinasabi at inuutos ng Biblia, na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Why would you follow your heart? Jeremiah is very clear. The heart is deceitful. Who can cure it? Who can understand it? Sabi nga sa Tagalog, sino makakaalam kung gaano kasama ang puso? On our own, we cannot change our heart. Kahit puso pa natin yon. We have no capacity, we have no ability, we have no authority. It's beyond our means, kahit how gifted, how educated, how powerful we are, we cannot change our heart. We need God to do it. Okay? Kaya nga, ang solusyon ay panalangin. Ang sabi ni David, si David ngayon, na maraming kasalanan ginawa sa Panginoon, ito ang magandang prayers niya. Ang sabi niya, create in me a pure heart. David, who committed adultery, who committed murder, na itinago niya sa puso niya ang desire niya, ay nanalangin siya one day, na-realize niya ang guilt niya, ang sabi niya, create in me a pure heart, O God. He didn't commit himself into, from now on, I'm going to change my heart. From now on, I'm gonna remove all the evil desire in me. From now on, I will set my heart on this and that to God. No, sinabi ni David, kailangan niya ng tulong. He cannot do it. Kaya nga ang prayer niya, create in me a pure heart, O God. He is saying, he is confessing, he is admitting humbly that he cannot do it. Only God can change his heart. Only God can create in him a pure heart. Kasi nga, even David ay na-deceived ng kanyang puso. Kung papag-aralan po natin ang buhay ni David, King David, na talagang malapit na malapit sa Diyos. King David had, according to the scripture, meron siyang 8 asawa. And despite that, naghangad pa siya ng additional na asawa. So, his heart probably told him, yung
wife number 1, this is her. This is the love of your life. Sabi ni David, okay, I'm gonna marry her because my heart told me, this is it. And then dumating ang number 2. Again, the heart probably told David, this is it. Add another wife. This is your real life. Then again, David married the second wife because his heart told him. And dumating ang number 3 and number 4 and number 5. In each and every situation, his heart told him, this is it. Love her. This is the love of your life. Marry her. Sinunod ni David ang kanyang heart. He was deceived 8 times. At sabi sa scripture, mas marami pa raw, mas marami pa. So 8 times lang ang binanggit sa Bible. So he was deceived. So when David realized it, that his heart deceived him, he prayed unto God, Lord, create in me a pure heart and renew a right spirit within me. What a humble prayer. What a humble admission. What a humble repentance. Tagalogin natin yung sinabi ni David, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mo akong baguhin, at muli mong baguhin at matuwid. Muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Yon. So makikita natin dito, your spirit and your heart should be synchronized. Dapat magkaano yan kasi maglalaban yan eh. So when you got born again, God will put a new spirit in us. Sometimes our hearts, our desires, our dreams, our thinking, our logic ay hindi pa nababago kagad. Kaya nga, ang ganda ng prayer ni David, baguhin mo ang puso ko at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. If this is your prayers na alam mo na yung tinatago sa puso mo ay magkokos ng mga bagay na hindi maganda pag iyon ininalagaan mo. Sabi nga, dun sa James, evil desires will cause jealousy, hatred, covetousness, desire, masasamang mga motibo, then it will cause problems, quarrels, and destruction. So if this is our prayer, the promise, ang sabi ng Biblia ay, ang sabi ng Diyos, ang pangako niya, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Exactly doon sa hinaling na prayer ni David. Di ba? Ang sabi niya, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Although hindi yon ang sagot ng Panginoon mismo kay David, nakikita natin ang pattern. Kung yon ang papanalangin mo, God will give you a new heart and put a new spirit in you. Why? Because it's not a selfish prayer. It's not a prayer that is overwhelmed by wrong motives. Kasi kaya mo gustong baguhin ng Diyos ang puso mo ay para ikaw ay mamuhay ng tama, live righteously, and then please Him, please a holy God. And God will grant that. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Maski sa Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, at ang matigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Imagine po, if every Christian will pray this prayer, Lord, create in me a new heart, a pure heart, and you renew a right spirit within me. Every time na mayroong kumukulo sa loob niya, inggit, pagnanasa, kasakiman, desire, kainggitan, imagine if every time yung papasok sa atin, we'll pray this, Lord, create in me a pure heart and you renew a right spirit within me. And God will respond to give us a new heart, a new spirit, and I will remove from you a heart of stone and give you a heart of flesh. Ang totoo naman po, ang isang Kristiyano talaga na born again ay binigyan na ng bagong puso. Yung bagong puso na yon ay nababalot na ng righteousness ng Panginoon at punong-puno na tayo ng Holy Spirit, kaya hindi na tayo dapat talaga magkaroon ng mga evil desires at pag-aaway at pag-iinggit. Okay? But
it's not wrong to ask God, Lord, renew my heart. I've harbored these things again. I have unforgiveness, I have bitterness, I have hatred, and my heart is again being filled with evil desires. Lord, remove this. Give me a new heart. And His promise is He will grant it. So in summary po, why are there fighting among Christians? Number one is prayerlessness. People just want to covet. People just want to grab. People just want to take. People just want to receive without praying. Imbis na ipagdasal muna, imbis na hingin muna sa Panginoon, kaya yung gusto nating kunin ay nagkakaroon ng away ng pag-aalitan. And number two, nagdadasal nga tayo, we pray the wrong prayer. That's why they are fighting among Christians. And this is how sad yung pong ni-reveal sa atin ni James ngayong gabi. Na that's what's causing a lot of problems within, amongst believers. So if only will heed to the advice of James, pray unto God. Pray unto God. Ang dami po talaga maiiwasan nating gulo. And again, I want to remind you, this is po church setting, but this is also good to apply this sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan, among friends, any situation po. That the right heart will dictate ang mga aksyon na gagawin ng ating kamay, ng ating paa, sasabihin ng ating bibig. Hope everyone po ay nagkaroon ng malinaw na katuruan sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. So bibigyan ko po kayo ng mga a few minutes kung merong question sa inyo o may gustong idagdag. Anyone has question po sa ating napag-aralan? Again, maganda po kasi yan pagka, I'm not discouraging po na magtanong ng question. Pagka kasi tahimik at walang nagtatanong, I always presume that the discussions were clear, natanggap natin, nalinawan tayo dito sa mga bagay na ating pinag-aralan. But again po, kung meron kayong question, anyone has question? Anyone want to clarify anything? O meron kayong gustong idagdag, gustong i-share tungkol po sa subject natin ngayong gabi? Ano po masasabi niyo, Pastor Aldin? Di ba kasi siguro na-observe niyo rin po yan sa mga churches na inyong hinahawakan. It's an experience po na malungkot, but sometimes it happens within the church. If only we'll heed to the advice of James na ipanalangin natin. Ano pa masabi niyo, Pastor Aldin? Okay, baka busy si Pastor Aldin. Sa ating lahat. Meron po kayong gusto i-share sa napag-aralan natin? Na-experience niyo po yan sa church po? Meron na po ako i-share. Sabi niya po dito, as long as you know your heart and intention of you, sabi niya po don't explain yourself to anyone. So, basta alam po natin, sa puso natin na ang intention natin ay para sa Panginoon, hindi glory to me, hindi glory to God. Yung pagkapuso natin ng pinanggagalingan talaga. Kasi nga, di ba, sabi nga ni di ba, the heart is above all deceitful. Kaya nga, di ba, kailangan talaga natin, a heart is in tune with the Word of God. Di ba, Pastor Austin? Kailangan talaga, nababalutan niya ng salita ng Panginoon. Yes. Puspos po talaga ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasi kung anong lumalabas sa bibig natin, so yun ang gagaling sa puso natin. Kung banal na salita ng Diyos ang lumalabas sa atin, yun po hindi atin, kundi para
sa Diyos po talaga. Talaga po. Kaya kailangan our hearts should be filled with the Word of God, and then let the Holy Spirit, which is already residing in us, control our emotions, our desires, our dreams, maski yung mga kailangan natin, yung mga want natin. Opo. Totoo po yun. Yes. Kaya ako po, napapasalamat po din ako sa Lord kasi naka-join po ulit sa ano na to, sa study na to, at sa Zoom. Napapasalamat po ako sa Panginoon kahit matagal akong nawala. Apo, maganda po ipangaral yan sa sa Sunday or sa Bible study nyo na Opo, actually, nasasabihin ko nga po sa lahat, actually, gusto kong makuha yung ano natin, tawag doon. yung mga slides. Yung- Bigay ko po sa inyo Opo. slides and then recordings. Opo. Bigay ko po sa Thank you inyo. po, Pastor. Salamat po. Okay. Thank you so much po, Pastor. Thank you po. God bless po. Thank you po. Oh, anyone else po na may questions? Sir, may gusto lang po ako idagdag. Sige, June. Tama po yung sinabi niyo lahat, pero dito po kasi si James, totoo po yun ang ina-address po talaga dito ni James, mga Kristiyano una-una, kasi ito po yung letter na to, ibinabasa sa mga churches during that time. And yung binabanggit po niyo, Pastor, na heart, actually dito sa verses 1 and 2, talagang it is uncommon to have strife or disagreement in the church, but the root cause is our flesh. So, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3, ang sabi po doon, "And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it. And even now you are still not able, for you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere kaputol. Infants? Mere infants. Sorry po. Yeah. So ito po, there is something about the flesh that gets in the way. Even in our marriages, nabanggit niyo po kanina. So strife and conflicts are acting because we are on the flesh. Kaya po may binanggit po doon na murder. Ito po yung ibig sabihin nito, yung bitter hatred. Yes. Sinasabi ko kanina, because we desire what we don't have. Ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng bitter hatred. So, the root, ang ugat po nito talaga yung nature natin, which is the flesh. So, as a believer, our spirit has been regenerated, but not our flesh. So, there is a war inside us. That is why we are constantly being reminded to live according to the Spirit. So, the flesh wants to dominate our lives. Kaya dun sa Galatians 5:15, "But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another." And sa Wow. Philippians, hindi na po ito iba. Ito po literally, may dalawang Kristiyano nag-away. Sabi doon, "I implore Euodia and I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord." So, yun po ang pinaka-root cause po talaga ng stripes, ng bitter hatred. We sometimes murder, no, in our minds. Hindi na kinakailangan patayin physically, no. Mag-isip ka lang at magkalat ka lang ng mga salita. Hindi maganda tungkol sa ating kapatid, tantamount na po yun into murder. It's Kaya true. dito po tayo pinapaalalahanan ni James. I'm not saying hindi po tayo magkaroon ng parang disappointment. Let's face it, we are still in the flesh. We are redeemed. Our spirit are redeemed, but we are still in the flesh. Kaya ang paalala po sa atin, we should die to ourselves. Kaya sabi nga po ni Paul, di po ba, that for me to live is Christ and to die is gain. Nevertheless, I who lives, but Christ lives in me. So yun po yung sinasabi dito, tsaka yung paliwanag po ni Pastor kanina, it's really, ito naman po sasabihin ko, it's supernatural. Kasi without the help of the Holy Spirit, we cannot do it. That's why we really need to submit to the Spirit, and we really need to die on our flesh. Yeah. Yun lang po, Pastor. Beautiful. And also pray that prayer that David uttered. Lord, create in me a new heart. Renew the right spirit within me. How beautiful is that? Ang ganda rin ng kantang yan, di ba? Yung create in me a pure heart. Kabisado mo ba yan, June? Ayun pong, create in me a pure heart, O Lord. Something like that. Sige. Next time kantahin natin yan. So beautiful. So thank you po for everyone joining. Unless meron pa pong question, we'll end po the ano na ngayon. May
Yes, Rob, may sabihin ka? Nawala. Ito lang sa Matthew, instruct members to settle their difference privately. Ang nangyayari kasi, walang nagsasalita, pinapatagal, hanggang nabuo na lang ng isa, hanggang nag-away na. And then, if it's fail, they are seek to help in resolving this dispute. Kay Paul naman, I think, yung magdala ka ng witness para ma-resolve yan. Kasi ang nangyayari kasi, may conflict na, walang ano yun, walang nagsasalita, walang na kuhan. Kasi meron kasing, you can see in your eyes, it's wrong, but your heart telling it's okay. Pwede rin natin vice versa. You can see it's right, but your heart telling you wrong. So it's deceiving, yung deceiving nga ng heart. Yeah, the heart It's- is deceitful, yeah. Yeah, so kung ano yung nakikita mo na sa tingin mo is mali, but sa other is tama. And then you need to, ano yun, you need to check yourself in a mirror. Yes. Anong tawag yan? Examine yourself. Yes. Kung nakikita mo naman na may mali, and then tell yung heart mo it's okay, and then you need to check on the mirror too, kung sino bang may mali, kung mamali ba talaga, may tama ba talaga. So, meron kasing mga verse dito na paano mag-resolve sa church kung may conflict. Kaya lang, minsan kasi ang church ayaw makinig. Especially mga leaders, hindi nakikinig na may problema palang members. And then, yung magkuhan na, yung anong tawag niyan, yung lumaki na, alis na lang, mas maganda pang alis. Because every time you go to the church, you commit sin na pag may conflict ka. So, you're not blessing your spiritual life is down because you go there without purpose. Kasi yung pagkita mo pa lang sa kanya, o may ang church may nakita ka but you still know it's wrong. So, mas mabuti pang alis kasi you know your heart. Pero, kailangan mo pa rin mag-pray. Because God will tell you kung ano yung right path for you. And then, He will guide you kung saan ka man ano yan, your decision. Kasi magkuhan kasi dyan is kung gusto anong tawag niyan, pag may conflict na, kahit maliit, mas maganda resolve na agad para hindi na lumago, hindi na lumaki. And then pag it's too late na, and then it's too late. I think nangyari na sa atin to, yun nga, lumaki ng lumaki, and then hindi na na-resolve. So kung naagapan sana yun, na-resolve sana ng maayos at wala nang ano yun, hindi na magiging gossip, hindi na magsasalita, wala nang, I mean, done is done, and then you have a closure, kumbaga. So, but ang nangyari, natagal hanggang wala na, umalis na lang yun siya, and then hindi na resolve. Until now, we still talking about that name. So, yun lang po. Mas maganda kasi may mga verses naman sa Bible na ano yun na how to resolve it. Definitely. Very clear nga yung Matthew 18 and Matthew 19 na yun nga ang magandang platform noon is go to that person muna one-on-one before you involve anyone. Yep. Yun ang maganda. Yung in the first step is to make it private, to make it doon muna sa taong nakaalita mo or nakasakit sa'yo, go directly to that person and do it privately bago sabihin sa iba. Yun, maganda nga yung yung sinabi ni Jesus Christ na yun, yung step na yun, step 1, 2, and 3. Kung yun po ay talagang sinunod natin, napakaraming bagay na talagang naayos. But the Amen. church should be a church na
Ang desire natin, whether we speak, whether we bring up anything undesired talaga natin is for restoration. And if we do it in love, marami pong maaayos kung ang communication natin ay yung nga buong pag-ibig at ang desire mo ay ma-restore, hindi lumaki ang hidwaan. Amen. Thank you for sharing that. At meron po Idagdag ko lang, Pastor, ano? si Jun. Kasi yung pag nabanggit kasi ni Brother Rob ang conflict, talagang yun dito sa James, ito ang unang-unang sinabi dito, yung conflict in the church. Pero dito nga in-reiterate ni David, ay ni James, that the root cause of conflict is our flesh. So if there will be conflict, yun sinabi ni Pastor kanina, meron tayong proper way to tawag doon, to resolve a conflict. Yeah. Yun nga sinabi ni Pastor. And we ourselves, if tayo ang nakadetect ng conflict, we have the responsibility to act on it. We don't have to wait for other people, even sa leadership, na mag-act dun sa conflict. But, and then sinasabi ko lang po to based dito sa James, no? It's still in conflict. Correct. So, we as Christian, kasi itong James, binanggit to sa mga Kristiyano eh. Kasi nakakalungkot lang na akala natin we are not part of the conflict, but we are becoming part of the conflict if we don't act on it. Dito po kasi sa James, sa last verses dito sa 17, Yeah. sabihin ko na lang, Pastor, hindi pa nabanggit. Sabi dito, Yeah. therefore, sabi niya dito sa verse 17, therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Yeah. Sin of omission. Ito po yung tinatawag na, kasi may dalawang type po ng kasalanan eh. Yung sin of commission and sin of omission. That's correct. Ano po ba yung sin of omission? Yung sin of commission is universal. All of us can commit that sin. Like for example, if we lie, if we kill, if we murder. But ang sin of omission po is ito yung mga bagay na sinasabi sa atin ng Holy Spirit na gawin natin, or we are being prompted to do it and we did not do it. So that is sin of omission. And most of us Christians are becoming guilty of having this type of sin, our sin of omission. Like for example po, sa ating ministry, God is compelling us to do this and to take part, and then because of your flesh, tinamaan tayo ng hesitation, hindi natin ginawa, and then we committed this type of sin. So yun po ang hindi natin alam. And then kaya nagiging masyado na tayong minsan na we are so much acting on our flesh. Ano po ba yung acting on our flesh? But pag masyado na po tayong negative sa lahat ng bagay, even in our relationship as husband and wife, pag kayo po ay nag-aaway mag-asawa, hindi niyo po pwedeng ituro ang sarili, ang pointing finger niyo na siya ang may kasalanan o ikaw ang may kasalanan. The fact that you have that quarrel, both of you have fallen short. Kasi po, kung ang isa sa inyo hindi bibigay, wala pong away. Amen? So, yun po yung sinasabi dito, that we are acting on our flesh. Just like Jesus did. Dapat ganun yung gagawin natin when facing with people who are... and then, ang conflict po sa loob ng iglesia, ay gawa po ng enemy. Kaya kung makakakita po tayo ng conflict, wag po tayo tumingin dun sa tao na nagkokos ng conflict or sa kapatid natin na nagkokos ng conflicts. It's the enemy po. Yan po ang kalaban natin. Wala po tayong ibang kalaban pag nagkakaroon tayo ng bitter hatred, yung sinasabi doon murder. Bitter hatred po yun eh. Murdering nagkakaroon na tayo ng negativity masyado sa heart natin. At ang nakakalungkot po doon, we will be deciding on our own kung anong patang tatahakin natin instead of asking God, Lord, anong gusto mong gawin ko? Kasi kung tayo po ay patuloy na mag-a-act on our flesh, kahit saan po tayo magpunta, just like the prodigal son, we will never find what we are looking for. Kasi nga ang problema yung puso. Yeah, that's Puso correct. po kasi ang problema. Oo. That is why we really need to act on this. Yun nga, kaya nga po di ba meron pang kanta about change my heart, oh God, make it ever new. Yeah. Change my heart, oh God. Hindi ito yung physical heart, but this is our spiritual heart. The seeds of our emotion siya. Yung nandoon lahat ng kaloob-looban na iniisip natin, dinidesire natin. That's true. Yun nga. Tama ka, Jun. Hindi yung organ talaga. Po talaga. So yun lang po gusto kong idagdag doon kasi nabanggit Thank you. natin yun. Pero napakahaba pa po itong James chapter 4. Nasa una pa lang tayo. Dito po Oo nga. napakarami
Yeah. So, exhortation ni James. Napakaganda po nung exhort ni Pastor sa dito pong naunang mga verses and verses 1 to 3. appreciate tackles. At napakadami pa po niyan. Kaya sabi ko nga, encourage ko po kayo na huwag tayong umabsent dito sa Tuesday Bible Study. Beautiful. Thank you. Lalo itong chapter 4, napakadami po nito na mapag-uusapan pa po natin. Very So, true. yun po, Pastor. Very true. Pastor. Yes. Pearl po ito, Pastor. Sige, Pearl. Sige, Pearl. Dagdag ko lang din po, para sa ating lahat na iglesia, ang nagdadala naman po talaga sa atin ay yung pagmamahal na receive natin kay Kristo. Normal lang din na may mga conflicts along the way, but it is for us na lang to give in or not. If we really surrender our hearts to Christ, we have to surrender to His Word. And that includes really obeying His instructions. Para sa ating lahat, we are known as Christians through the love of Christ. So yung sa 1 Corinthians chapter 13 sabi, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it is not rude, it is not self-seeking or hindi mo pinupush yung own way mo. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. If we have become impatient, if we have become unkind, if we are envious or jealous, if we tend to boast about who we are, if we're too proud, we are rude, if we try to push our own way, if we're easily angered, and we are resentful or we keep record of wrong sa ibang tao, and we delight in doing evil instead of rejoicing in the truth of God, then maybe love is not in our hearts. We have to check our hearts. Kasi baka yung puso natin ay hindi na love ang namumuo, baka hatred na. And it will really cause conflict. So, it happens to all of us, especially if we are not founded in, yung focus natin sa Panginoon daily is napupunta na sa ibang bagay, like we're too busy on probably, for example, family, we're too busy on our career, we are too busy on uplifting ourselves or whatever it is. Pag pag hindi na tayo nakafocus sa Panginoon, we will tend to focus on ourselves. And focusing on ourselves means focusing on our flesh. Doon na magiging impatient na tayo, lalabas ng lahat ng opposite ng love. So it's so hard kasi this is a daily struggle for all of us. Hindi natin to kaya without asking for forgiveness sa Panginoon and without asking for the love of Christ to rule in our hearts. So, yeah, lesson learned para sa ating lahat na kahit anumang conflict meron, yung pagmamahal lang talaga sana ang pairalin natin sa mga puso natin kasi minahal tayo ng Panginoon kahit gaano tayo ka-stubborn before. Yun lang po. Beautiful. That's good. That's really good. So, ang ganda talaga nung 1 Corinthians 13. Ang dami niyang nasasakop, ang dami niya talagang na-address na kung ang pag-ibig talaga ang umiral, ang daming ma-overcome. Beautiful. Thanks for sharing that, Pearl. Hope we can go on and on and on kasi alam ko marami pang gusto mag-share but it's time to wrap up para kasi may mga pasok tayo bukas and we'll continue this next week. Sabi nga ni June. So let's, ang ganda po talagang himayin ang Book of James. Okay, so si Lynn ang naatasang magka-close ngayon before we say goodbye. Good night. Yes po. Lord, Father in heaven, thank you for this time, Lord. Thank you for your word. Thank you for the Holy Spirit for leading us in the truth. Thank you, God, for allowing this Bible study tonight, Lord, to happen again. We thank you for the life of our lead pastor, Pastor Noel. Salamat po sa kanyang kalusugan, sa kanyang lakas, na kami sa pamamagitan niya ay patuloy na makapag-aral at makapakinig ng iyong salita, even to Tita Neris, Lord. We pray for all the families na nandito tonight, mga mag-asawa, Lord. We thank you for our lives, for our jobs. We thank you for the food we eat, Lord, sa mga blessings na pinagkakaloob nyo sa amin. Even, Lord, for the trials, Panginoon, na kinakaharap namin sa aming mga pamilya, sa
trials sa aming church, Panginoon. Thank you, Lord, because we know that your grace is sufficient for all our needs. Lord, humble our heart, renew our hearts, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. May we are aware or unaware, Lord, sa aming mga naisip, sa aming mga hinanakit, sa aming mga complaints, sa aming mga hinanakit, Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord. Forgive us when we grumble over how you bless others, and forgive us if we compare ourselves to others, Panginoon. Take away the jealousy in our heart, Lord. We know that we are weak and too easily drowned into thinking and acting in worldly way. Help us not to be drawn away into friendship with this world, Lord. Draw us close to you. May the attraction to this world fade away, Lord. Help us seek you first in our prayers and your righteousness. May we truly die to our own desires. Humble us, Lord. Fill us with the fruit of your Holy Spirit, Panginoon. Lord, when anger starts, help us not to engage in quarrels. Help us to let you be our defender. Let us humble ourselves to you. Guard our hearts and guard our actions so that you will be honored. When we pray, help us to be more like you, to trust you with all our hearts, that if it's your will, let it be, and if it's not, may our hearts be conformed to you, that we willingly accept, Panginoon, your answers and to trust you anyway. Lord, we give us a good rest tonight, Panginoon, kami pong lahat, at as we go back to our jobs tomorrow, Panginoon, sa aming mga gagawin, Lord, sana po ay mapagnilayan namin ang aming napakinggan tonight, Lord, at maisapuso namin, maisabuhay namin, at ma-apply namin, Panginoon, ito sa aming mga buhay. Lord, we also pray for the safe travel of Mayang and Coffee tomorrow going to the Yes. Philippines, Lord. Yes. May they have a safe flight, Lord, and have a wonderful time, and mag-enjoy po sila in the Philippines with their families, Panginoon. Keep them safe, Lord, sa kanilang mga pupuntahan, sa kanilang mga gagawin, Lord. And yes, lahat pong ng panalangin namin ay itinataas namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. And beautiful prayer. So it's really po timing po. So let's say this to one another. Let's close with this benediction. Say this to one another. Basahin po natin sabay-sabay. The Lord bless you The and Lord bless keep you and keep The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus, that together you may be with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. How beautiful. Have a safe trip, Mayang. And everyone have a good rest.